Pareho mo na bang narinig itong Kaiser International Health Group at syempre yung MBLife Most 18 with PDF? Ngayon, ikaw ay nagtatanong, alin ba talaga ang para sa'yo dito? Para mas makadecide ka, alin ang uunahin mo? Kasi ngayon pa lang, sinasabi ko, pareho mo itong kailangan. Pero ano ang dapat priority? Kailangan nating maintindihan ano ba yung mga benefits or feature na pwedeng maibigay ng dalawang saving program na ito or yung bawat saving program na ito sa iyo. So, syempre, umpisahan po natin yan with the features, healthcare. So, sa Kaiser Ultimate Health Builder, of course, healthcare account yan, long-term healthcare account, kaya check, meron siyang healthcare benefits. Sa MBLife Most 18, wala kasi insurance product po yan. Ngayon, sa healthcare, syempre sa first to 7 years, meron kang APE coverage, Basic 5, diba? Physical examination, ito po, ECG for members above 35. And of course, meron po tayong unlimited na basic dental check-up. At syempre, doon sa basic health medical benefits, meron po yung coverage. At syempre, meron po tayong tinatawag na hospitalization benefit. Sa 8th year to 20th year, meron kang healthcare benefits pa rin. Syempre, covered na dito or kasama na dito yung pre-existing illness, dreaded diseases, and of course, covered na rin dito sa 8 to 20th year ang maternity benefits. And of course, ito po yung mga illnesses covered during sa 8th year to 20th year. Ngayon, pagdating naman sa insurance, of course, si Kaiser, meron po yung tinatawag na term life insurance din. And ang MBLife Most 18, of course, dahil insurance product po siya, meron po talaga yung kasama or insurance benefit po talaga. Ngayon, dito sa Kaiser, meron po yung tinatawag na 4-way insurance coverage up to the long-term healthcare plan, which is yung term life, accidental death, and dismemberment, waiver of installment due to death, and waiver of installment due to permanent and total disability. So, yung insurance coverage po ng Kaiser is from 1st year to 20th year. So, kung halimbawa po, itong tinatawag na waiver of installment due to death, halimbawa, sa 1st year pa lang, may nangyaring masama doon sa policy holder, of course, merong matatanggap na pera ang kanyang family, at yung remaining na 6 years na premium na kailangan sana nilang bayaran ay hindi na po yun need bayaran. So, yun po yung ibig sabihin nitong waiver of installment due to death. And of course, kapag halimbawa naman, due to permanent and total disability, at least 6 months na hindi na talaga makapagtrabaho, ay i-waive na rin po yung natira na premium. At syempre, doon naman sa MBLife, death and life insurance benefit po siya. And of course, dito sa Kaiser, magkano ba ang coverage or magkano ba yung makukuha na insurance coverage? Depende dun sa plan. So, kung halimbawa, mababa na plan, yung pinakamababa na plan ito, which is sa K45, so ito po yung term life insurance coverage niya. At kapag halimbawa naman, doon sa MBLife Most 18, kung ang face amount na iyong kinuha is 1 million, of course, the 1 million coverage po ang makukuha na insurance money ng family. At syempre, sa investment naman, meron din yung investment ang Kaiser or savings, di ba? At sa MBLife Most 18, meron din po yung kasamang savings or investment kasi nga, meron siyang tinatawag na PDF. So, starting sa 8th year, dito sa Kaiser, you will earn a dividend or investment income ranging from 7 to 10%. So, yung earnings na to, na-add up siya doon sa healthcare benefits mo. That's why Kaiser Ultimate Health Builder nagbi-build up yung healthcare benefits mo. So, take note natin ulit, this Kaiser is yung long-term healthcare account. So, HMO po ito. Pero meron na siyang iba pang benefits aside sa healthcare benefits. At syempre, sa MBLife Most 18, higher fund value. Yung PDF or yung Premium Deposit Fund allows higher growth of funds with guaranteed rate of return. So, ang kagandahan with MBLife Most 18, yung PDF,
hindi po yan magne-negative, 'di ba? So talagang yun ang guaranteed na hindi magne-negative yung earnings. So kung halimbawa pangit ang economy, 'di ba? So ang pinakamababa na pwedeng kitain diyan is yung interest rate ng top 3 commercial bank dito sa Pilipinas. At syempre, emergency fund, si Kaiser, pwede bang withdrawin anytime for halimbawa for pang-emergency? Ay hindi, 'di ba? Pero sa MB Life Most 18, yes, you can withdraw your PDF, 'di ba? Savings. So, yung nilalagay mo na pera doon sa PDF, yun po yung pwede mong ma-withdraw. So, mayroong family assistance service ang Kaiser, ang MB Life Most 18, you can withdraw your money from your funds anytime. And of course, ang terms of payment with Kaiser, so meron po itong 7 years na saving program. Ang MB Life Most 18 naman is 18 years renewable. So, withdrawable ba ang Kaiser? Yes, upon maturity, which is on the 20th year. At ang MB Life Most 18 naman, you can withdraw as long as you have enough fund sa iyong premium deposit fund or sa investment fund. So, hindi po withdraw yung face amount ng iyong insurance. Halimbawa, kumuha ka ng 1 million na coverage, pero yung PDF mo, nilalagay mo lang doon 6,000 pesos, 1,000 pesos, mawi-withdraw mo yung 1 million. Hindi, insurance coverage mo yung 1 million, di ba? So, ang nawi-withdraw mo, yung nasa PDF mo, which is 6,000, 1,000. So, kung magkano yung nilalagay mo doon sa iyong PDF. Alright? So, yan po ang kailangan nating maintindihan. Ngayon, price, di ba? So, syempre, ito po yung price or mga plans ng Kaiser. So, again, 7 years mo lang itong pag-ipunan. So, mamimili ka. Ito yung ilan sa mga basic na mga saving plans. So, monthly, quarterly, semi-annual, and as low as 2,647 per month, or gusto mo yung 5,882 per month for the K100 na plan. And of course, for the MB Life Most 80 naman, so depende po yun sa edad mo, syempre kung magkano din yung face amount. So para mas fix talaga or talagang exact, pwede kang magpa-quote, 'di ba? Para maintindihan mo ang price for your Most 18. So, ito po yung mga questions. Ano mangyayari kung nawala ang investor? Ano matatanggap ng pamilya? Sa Kaiser, of course, matatanggap ng family ang insurance money, depende sa plan. So, syempre, ito yung pinakamababa na plan sa K45, kaya 202,500. Diba? And of course, matatransfer din sa family yung health benefit. At syempre, upon maturity, matatanggap nila yung investment. Ngayon, sa MB Life Most 18 naman, matatanggap yung insurance money plus yung fund sa iyong PDF, doon sa investment fund, sa PDF, diba? So, yan po. Paano kung hindi naman mabayaran? Dito sa Kaiser, meron kayong tinatawag na 30 days grace period. So, from the due date, 30 days after that, yun yung grace period mo, pwede ka pang makabayad para hindi magiging lapse ang iyong account. Pero, kapag lumagpas ka na dun sa 30 days grace period, lapse na yung status ng iyong account, but you have 2 years para ma-reinstate mo, ma-reactivate yung iyong account. So, either mag-redating ka or updating. So, kung magmamonthly ka, nung nagmamonthly ka, 1 month lang plus the reinstatement charge. Again, napakahaba po ng 2 years na yan para ma-reactivate or ma-reinstate mo ang iyong account. So, hindi siya agad-agad ma-terminate. Kung hindi, binibigyan ka ni Kaiser ng 2 taon para mabalikan mo at ma-reactivate mo ang iyong account. Pagdating naman sa MB Life Most 18, of course, 30 days grace period yan. And low chance na mag-lapse dahil nga automatic na kukunin yung bayad ng premium mo galing doon sa investment fund. So that's why meron ka din dapat na disiplina na maglagay doon sa iyong PDF. Kasi as low as 1,000 pesos, pwede kang magdagdag doon sa iyong PDF Most 18, di ba? So, age requirements sa Kaiser is 10 years old to 60 years old. Sa MB Life Most 18 naman is 5 years old to 60 years old. Ang kagandahan, kapag meron ka pareho nitong Most 18 and Kaiser Ultimate Health Builder, talagang mabubuo mo ang iyong
solid financial foundation, 'di ba? Kasi sa Kaiser, magbibigay 'yon sa iyo ng healthcare, merong protection, at syempre merong investment. Sa MB Life Most 18 mo naman, syempre magkakaroon ka ng enough na insurance coverage kasi nga insurance product siya. Magkakaroon ka ng emergency fund kasi you can withdraw the PDF or the investment fund anytime. And of course, meron ka ding earnings sa iyong investment dyan. So, that's why very important pareho mong i-consider having this kind of financial products dahil magkaiba yung benefits nito at coverage. That's why kung nais mo itong gawin, just let me know. Mag-message ka sa aking messenger or sa aking Facebook account, yung may blue badge, or mag-email ka directly sa akin, gisal@gmail.com, para mag-guide kita. So, yun lang. Maraming salamat and God bless everyone.